Alright, good morning Manila, Metro Manila. So I'm situated here in Dimorvi, Pasay, no? Pasay Taft, Tramo, Taft. So meron tayong mga nakitang mga gusali ho rito, mga establishment buildings, no? Skyscraper. Hindi ako sure kung ito ay ano, Pasay. Ano yan, ay Makati, no? Tama, Makati City. Tama ba mga hagala? Is that Makati? Ano? Sino bang familiar sa mga gusali ng ano, Makati City? So dito Makati din, no? Makati. That's Makati City. Daily performance, oh. Kitang-kita ho natin. Tapos dito naman na area, Taguig, no? Taguig area yan. Good morning, time check tayo dito ngayon, alas 6 AM. Pero makulimlim, no? Wala pang napakitang haring araw. Ibig sabihin may ulan tumamaya. Grabe, no, daming ano, no, gusali, high-rise building kay Makati City. Parang wala na yatang ano, no, wala nang bakanting lote diyan na mapagtayuan ng mga panibagong skyscrapers or mga gusali establishments, no. Mga high-rise building. Buong isang linyahan yan, no, buong Makati City. Kaya di nakapagtataka na ano siya. Ano yan? Financial capital of the Philippines. Business capital of the Philippines, parang ganun. Financial hub capital. Although hindi lang naman siya nag-iisa, meron ng mga BGC. Pero ang BGC kasi ano, no, ang Taguig City is BGC lang din naman kasi yung pinaka ano nila, no, pinaka highlight, pinaka district. Pero itong Makati City talagang buong Makati, no. Daming ano, high-rise building. Yan lang mga hagala, bali ano na makikita ho natin. Isipin niyo na lang kung yung inyong gusto nyo ba, ito tanong ko na sa inyo, ha, gusto nyo ba na magiging ganyan yung hitsura ng ano nyo, syudad? Kasi ako ayaw ko. Isipin lang natin, ha, for example Davao City, tapos yung ano, yung 2,443 kilometer squared na land area ng Davao City, mapupuno lahat ng ganyang gusali. So, ibig sabihin, hanggang ano yan, hanggang Barangay Sibulan, Toril. Yung Barangay Sibulan, yun po yung ano, yung pinakalas na barangay boundary sa Mount Apo. So, maging doon ay merong ano, gusali nakatirik. So, ano kaya hitsura ng Davao? Siguro ano, Davao City na yung pinakamayaman sa buong mundo, no? Walang sinabi ang ano, New York. Alin bang mas malaking ano, land area? New York. Wala akong panahon mag-Wikipedia kasi yung ano, yung cellphone ko nasa kwarto. Yung isa. So alin bang mas malaki ano, mas malawak na land area? New York City or Davao City? 'Di ba, no? So ang sagwa, ang pangit. Ibig ko sabihin ang pangit tignan. Ibig ko sabihin maganda siya tignan pero wala kang ano, asahan diyan ng mga fresh air. O ibig ko sabihin na iba talaga yung ano, iba talaga yung may mga punong kahoy pa rin talaga. Kagaya ng aking na-vlog na Philinvest City sa Muntinlupa City. Tapos ito naman may mga gusali dito. Ito yung sa Pasay City, no? Sure na ako dito. Yan yung Pasay. Marami-rami rin yan, no? Pero sa Pasay City more on ano, mga bahay, no? Kunti lang yung mga high-rise building natin sa Pasay City. Dito naman na area, BGC. Tama ba? BGC ba yung nakikita natin?
yun, no? So talagang siguro ano ba, may bagyo ba? May low pressure area ba? Ngayon pa naman ang flight natin papuntang Kabisayaan. Di pa napapakita si Haring Araw. May low pressure nga talaga. Kasi di ba no, na sumisikat si Araw ay 650, 640. Si Davao City, ang kanyang gusali parang ganyang kadami, no, kung ipagdidikit-dikit, marami din. Pero bakit mas mayaman pa si Davao City kumpara kay Pasay City? Siyempre sa land area na considering. Yung Davao City is marami siyang source of income. Yun nga, meron siyang mga business hub capital, meron siyang business districts, mga BPO, IT parks. So syempre meron din talaga siyang agricultural land like palayan, cacao, chocolate plantation, banana plantation, marami. Durian, no? Nyugan. Syempre, tsaka maraming tao. Ang mga tao talaga 1.8 million, no? So mataas yung kanyang purchasing power ng Davao City. So out of merong sabihin natin merong poverty incidence sa Davao City na 10%. Malaki yun, no? Marami yun, no? Nakalungkot pa rin. So pero yun yung huli ko parang 9 point something. So i-round off ko na lang na 10%. So sa 1.8 million population, so merong 180,000 katao na nakararanas ng taghirap, no? Na halos hindi makabili ng mga basic necessity. So yun, poverty incidence 180,000 katao. So ibig sabihin meron pang natirang 1.6 no, 1.6 million plus. So ibig sabihin yun yung may kakayahang bumili ng mga basic goods, mga basic necessities, and at the same time makapag-avail ng mga services and products. So kaya mayaman ang Davao City, mga business, maraming mga business establishments, mga tindahan, mga shop services, yun, di ba? So hindi logi. So doon pa lang syempre contributed na yon sa fundings, no, sa tax sa Davao. Pero ito grabe talaga to, ang lupit nito. Wala na mapaglagyan, punong-puno, siksik-liglig. Punuan. Makati City. Ano sa tingin nyo? Payag ba kayo na maging ganyan ang syudad ho ninyo? Wala nang matitirang mga kakahuyan, kagubatan. Yung Makati City siguro wala nang wala nang makikitang mga ibon diyan na maliligaw. Kasi wala silang madadapuan ng mga punong kahoy, masisilungan. Kasi puro building, gusali. Mainit kaya ang mga bubong, dingding, mga salamin. So okay na siguro, tayo matutulog na. So yun, maraming thank you sa panonood. Wala lang na ipakita ko lang yung lugar ng window view ho natin dito sa Dimorbi, sa may tramo Pasay City. Ako, paano kaya tumamaya? I-check ko ngayon yung ating email email, no. Baka may nag-message si Pacific na canceled yung flight ko natin. So yala siguro. Thank you for watching. Dito para tayo, Dimorbi, ladies and gentlemen. As usual, so okay, mura lang. Window view, kabila EDSA.